Plano ng defending Super Bowl champions na Philadelphia Eagles nalaktawan ng Super Bowl 59 banner racing sa kanilang season opener kontra sa Dallas Cowboys sa darating na Biyernes. Yan ang inanunsyo ni Eagles head coach Nick Sirianni sa isang press conference noong nakaraang Martes, kung saan sinabi niyang hindi sila lalabas ng locker room sa banner night para ipagdiwang ang 40-22 win ng Philadelphia kontra sa Kansas City Chiefs noong nakaraang Pebrero. Ayon din kay Sirianni, nais niyang alisin ang focus ng mga players sa mga nakaraang tagumpay at nakamit ng koponan at ituon ng pansin sa paparating na NFL season. Yan din ang sinabi ni Super Bowl 59 MVP Jalen Hurts sa isang paunlak noong nakaraang buwan, kung saan ayon sa kanya, nakatutok siya sa paparating na season ng liga. Hindi niya rin anya sinuot ang kanyang championship ring sa kanilang team ring ceremony at sinabing nais niyang ilagay ang naturang pagkapanalo sa nakaraan. Huling nakamtan ng Philly ang Lombardi Trophy noong 2017 sa Super Bowl 52 kontra sa lamadong New England Patriots para sa kanilang kauna-unahang kampyonato bago ang NFL at AFL merger. Samantala, magaganap ang season opener ng SB Champs kontra sa America's team na Dallas Cowboys sa Lincoln Financial Field bukas, alas 8 ng umaga, oras sa Pilipinas. Sa balitang basketball naman, ilang mga koponan ang nakakuha ng kanilang mga panalo sa final phase ng European Basketball Championship o Eurobasket nitong Miyerkules. Pasok na sa round of 16 ng Group D fourth placer na Slovenia matapos talunin ng last seed na Iceland 87-79. Naging dikit ang laban sa first half kung saan ilang lead changes ang pinagpasahan ng dalawa. Ngunit pagdating ng second half, unti-unti nang umalagwa ang Slovenia sa pangunguna ni Los Angeles Lakers superstar Luka Doncic na nakapagbigay ng all-around performance, 26 points, 7 rebounds, 4 assists, 3 steals, at 1 block. Tinulungan naman ni Alexei Nikolic si Doncic matapos mag-ambag ng 17 markers, 5 dimes, at 2 boards. Sunod na makakatapat ng Dragons ang top seed ng Group D na Israel ngayong araw. Hindi naman naging sapat ang ingay ng home crowd ng Katowice nang takasan ng France ang Poland 83-76. Umabot sa 13 ang abante ng visiting team na France sa tulong ni Philadelphia 76er Guerschon Yabusele na nakuha ang kanyang national team career high 36 points na sinamahan pa ng 6 rebounds, 2 assists, at 2 blocks. Samantala, pasok na rin ang Blues sa round of 16 ng torneo kung saan makakalaban nila sa huling group phase match ang last seeded ng group C na Iceland ngayong araw. At sa balitang tennis, pasok na sa semifinals ng US Open si Serbian tennis superstar Novak Djokovic matapos talunin si world number 4 Taylor Fritz nitong nakaraang Miyerkules. Isang 4-set thriller ang nasaksihan ng mga fans sa Arthur Ashe Stadium matapos ang isang 6-3, 7-5, 3-6 at 6-4 win ng 38-year-old na si Djokovic sa huling Amerikanong kalahok ng huling Grand Slam tourney ng taon. Isang 3-0 lead ang pinanghawakan ng Serbian sa first set na siya namang sinundan ng isang 7-5 second set na dahilan para bawiin ng Amerikano ang third set para sa isa pang oras ng laban. Sa fourth and final set, kita na ang pagod ng dating world number 1. Ngunit na naigang karanasan nito at tuluyan ng inungusan si Fritz para makuha ang kanyang ikasampung sunod na panalo kontra sa Amerikano. Samantala, makakatunggali ni Djokovic si Spanish netter Carlos Alcaraz sa isang blockbuster semifinals na gaganapin sa parehong venue sa darating na Sabado. Carl Velasco para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.